Noong ipinagbubuntis ako ng aking ina, sinabihan ng aking magulang na magkakaroon sila ng lalaki. Oo, magkakaroon ako ng 2 anak na lalaki. Ang aking ama, dating instruktor ng militar, may malaking kalamnan. Nagsimulang mag-push up sa mismong silid ng ultrasound. Huwag mo siyang pansinin. Ganyan ang pagpapahayag ng kagalakan ng asawa. Nang sabihin ni nanay at tatay kay Logan na magkakaroon siya ng baby brother, tuwang-tuwa siya, parang pinangakuan siya ng libreng trampoline, park pass habang buhay. Yay, maglalaro tayo ng magkasama. Pinili nila ang pangalang Theodore para sa akin at hindi makapaghintay na tanggapin ang isang bagong anak sa kanilang pamilya. Ngunit nagkamali ang doktor at sa halip ay nakuha nila ako. Kumusta lahat? Ako si Theodora o si Theo na lang. Wala talagang iniisip. Walang iba maliban kay Logan. Siya ay malusog at iyon lang ang mahalaga. Mamahalin ko ang aking munting prinsesa at magkakaroon ako ng kaunting katulong. Yucky ang mga babae. Nang dumating ang mga kamag-anak namin para i-congratulate ang parents ko, medyo awkward. Nagdala sila ng mga regalo. Mga asul na lobo, asul na lampin, at mga laruan para sa isang batang lalaki. Nasaan ang aming maliit na Theodore? Hindi na kami makapaghintay na makita siya. Walang Theodore. Kilalanin ng Adora. Siyempre, iniwan pa rin nila ang mga regalo. Di nagtagal, nagsimula akong gumapang sa mga lampin na may mga sasakyan at maglaro ng mga robot. Nag-init pa si Logan sa akin. Pagkatapos ay dumating ang Pasko. Naglagay si nanay ng napakalaking bow sa aking ulo para sa isang family photoshoot. Ito ay sobrang hindi komportable. Patuloy akong nakangiwi at nalilito. Sobrang cute. Mga bata, umupo muna kayo dito. Kukunin ko ang tatay mo. Shh! Ililigtas kita, Theo. Una, ginupit niya sariling buhok pagkatapos ang akin. Sa pagtatapos, nagmukha kaming cute na alien. Nang makita kami ni nanay, halos makalbo siya. Ngayon, ang pakikipaglaro sa mga sundalo ay magiging mas madali. Tingnan mo, parang bowling ball ang mga anak ko. Ang larawang iyon ng Pasko ay nagpapakibot ng mata ng aking ina. Ang paglaki bilang Miller ay pakikipagsapalaran. Itinuring ng aming pamilya ang buhay bilang palaging kompetisyon. Ang walang hanggang kalaban ng tatay ay ang aming kapitbahay, si Mr. Douglas. Kung sino ang unang makapunta sa cash register ang mananalo. Nakikipag-away si nanay sa iba pang may bahay sa aming lugar para sa titulong Reyna ng mga Rosas. Nakipagkumpetensya si Logan, iba pang lalaki, upang makita sino pinakamabilis umakyat puno. Ako'y hindi naiiba. Isang araw, pinagpustahan aming ama si Mr. Douglas kami ni Logan mananalo karera laban kanyang anak. Mas mabilis makakarating Theo at Logan sa dulo block. Hindi, mas mabilis makarating doon sina Sam at Dean. Noong araw na yon, sabay kaming nakarating ni Logan sa finish line at natalo ang mga kapitbahay. Proud na proud si tatay, parang bata siyang tumalon. Oh, mga kampiyon ko, napakahalaga sa akin ang alaalang iyon. Ang pagiging isang Miller ay hindi palaging madali. Ngunit ito ay isang ano ba ng maraming masaya. Lumaki akong idolo si Logan. Gusto kong makita niya ako bilang isa sa mga toro. Siya ang aking bayani, aking guro at aking tagapagtanggol ng sabay-sabay. Naging matalik na kaibigan ni Logan si Sam at sinundan ko sila kahit saan. Noong nagcamping sila, sumama ako sa kanila nang umakyat sila sa bubong ng isang lumang kamalig. Hulaan kung sino ang umakyat kaagad pagkatapos nila. Akala mo ako yon. Isang araw, kaming tatlo ay nanghuhuli ng palaka sa tabi ng lawa. Kinuha ni Sam ang isa at ngumisi. Dapat natin itong ilagay sa Dean's bed. Nakakadiri. Oo, nakakatuwang isipin na magkaaway sina Sam at Dean, hindi magkapatid. Masyado silang magkaiba. Si Sam ay isang hindi nababagong gulo at si Dean ay isang tahimik, seryosong tao. Ibinaon niya ang sarili sa mga libro at nang uuyam kapag may nakagawa ng simpleng pagkakamali. Pag-uwi namin, dinala kami ni Dad sa garahe at sinurprise kami ng regalo. Ang aming mga unang bata pit bike ay kahanga-hanga. Salamat, tatay. Sa tingin ko gagawa ako ng cherry pie. Ito ang paraan ni nanay para makayanan ang pagkabalisa. Ang mga ideya ng mga tatay ay nakuha at mas maraming pie ang nakuha namin. Nakagat din si Sam. Sumali kaming tatlo sa isang motocross club. Perpekto ang lahat hanggang sa naging mas mahusay ako sa pagbibisikleta kaysa sa aking kapatid. Nung una, nalampasan ko siya nung nag-practice kami. Then for the first time, natalo ko siya at nanalo sa orienteering competition. Pagkatapos nito, tumayo ako sa isang toro sa paaralan ng mag-isa. Madalas may pagmamalaki tinapik ako ni Itay sa balikat at sinabing, "That's my girl, my champion." Naging tense ang mga bagay sa pagitan namin ni Logan. Gusto ng aking kapatid na lalaki ang isang kapantay. Ngunit nakakuha ng kapatid na babae nagsisimula nang higitan siya sa itinuturing niyang teritoryo. Nang ako ay naging 14, mas lumala ang mga bagay. Noong panahong iyon, ang aking mga magulang ay nagparty sa aming likod bahay upang sabihin sa aming mga kamag-anak at kapitbahay. Inaasahan na naman ako ng nanay ko. Matagal kaming hindi nag-usap ni Logan. Sa oras na iyon, syempre magkakaroon ba ako ng isa pang apo? Napagpasyahan naming huwag nang magtanong. Hayaan itong maging isang sorpresa.
Tinahak ko ang daan papunta sa crowd papunta kina Logan at Sam. Galit na galit nilang pinag-uusapan ng paparating na camping trip. Ito ay magaganap noong katapusan ng linggo. Nag-impake na ako. Mga lalaki lang ang trip. Masyadong mahirap para sa mga babae. Seryoso ka ba? Natalo ko kayong dalawa sa huling practice. Napagdesisyonan na ito. Huwag makipagtalo sa iyong kapatid, Pipsqueak. Ito ay isang dobleng suntok. Hindi lamang si Logan ang tumigil sa pagtingin sa akin bilang isang kaibigan, ngunit si Sam ay nakaugalian na rin na tawagin akong Pipsqueak. To my horror, it'd fallen for Sam a couple of years ago. Maligayang pagdating sa liga ng nakababatang kapatid. Walang nagseryoso sa amin, Dean. Alisin ulo sa libro at tumingin sa paligid minsan. Hindi kami ni Logan katulad ni Sam. Kami isang koponan. Naintindihan mo? Oo naman. Alam niya ba yon? Siguro oras na para tumigil ka sa Logan at Shadow. Hindi malupit o bastos. In-attitude ang nagtulak sa akin sa pader. Palagi niyang iniisip na siya ang tama. Bakit ako kukuha ng payo ng mga talunan? At least hindi ko kailangan ng approval ng kuya kong tulala. Puputulin ko na sana lahat ng pahina sa libro ni Dean at i-enjoy ang mga luha niya. Pero tinawag ako ni Papa. May nag-doorbell. Dapat ay delivery. Theo, kunin mo. Binuksan ko ang pinto, nakita ko si Gemma, kaklase ni Logan at walang hanggang kaaway ko. Isa siya sa mga perpektong babae na ang mga pilik mata ay parang butterfly wings. In love din siya kay Logan, maliban sa hindi siya napansin ng kapatid ko. Umaasa siguro si Gemma na bubuksan agad ni Logan ang pinto nang makita niya ako. Nawala sa mukha niya ang mapang-akit niyang ngiti. Theo, napadaan ako at nagpa siyang humingi ng tulong kay Logan sa biology. Ito ang pinakamasama sa kasaysayan ng sangkatauhan. Alam ng lahat na walang alam si Logan tungkol sa biology. Totoo iyon. Nang marinig ng kapatid ko na nag-evolve ang tao mula sa mga unggoy, seryoso niyang sinabi, kakaiba iyon. Wala akong matandaan na unggoy ako. Puntahan mo na lang si Logan dito. Paumanhin, isa itong pribadong partido para sa mga miyembro ng Don't Pretend You're Smarter Than You Are Club. Hindi na kita makikita. Sa matamis ng ngiti, sinara ko ang pinto sa mukha niya. Kinabukasan, Logan, Sam, may narinig si Andy na nakakagulat mula sa aming coach sa isang motocross practice. Ang magwawagi sa nalalapit na patimpalak ay magiging pagmamalaki ng ating lungsod. Makakaharap din nila ang pambansang kampiyon sa isang sports festival. Gawin mo ang iyong makakaya, Theodora. Natigilan si Logan. Tinatrato na ako ng coach na malamang nananalo. Siyempre, hindi natuwa ang kapatid ko. Nag-isip pa nga ako kung hahayaan ko bang manalo si Logan para mabawi niya ang tiwala niya. Pero narinig kong sinabi ni Sam, tara. Kung mananalo si Theo, she deserves it. Ang kanyang mga salita ay nasasabik pa sa akin kaysa sa ingay ng aming mga makina. Napagtanto ko na kailangan kong lumaban. Sumipol ang hangin sa tenga ko. Ang mga gulong ng bisikleta ay sumipa ng alikabok. Napabuntong hininga si Logan sa leeg ko. Pero nauna akong muli sa finish line. Magaling, Theodora. Kung magsasanay ka pa ng kaunti, magtatakda ka ng bagong tala ng lungsod. Nagulat ako nang lumapit sa akin si Sam sa school kinaumagahan. Alam mo, lagi kong iniisip na cool ka. Gusto mo bang sumama sa akin sa spring dance? Kinindatan ko siya na parang gold pes. Talaga? Tanging ito ay sayaw. Kailangan mong tumingin at kumilos. Well, parang babae. Naiintindihan ko. Kung hindi iyon ang bagay sa'yo, kakayanin ko ang isang gabi sa damit at takong. Mahusay. Oo nga pala, kinumbinsi ko si Logan na isama ka sa amin ngayong weekend. See you later. Hindi niya ako tinawag na Pipsqueak. Sa sobrang saya ko, halos mapasigaw ako. And then I realized if I want Sam to like me, I had to learn how to be more girly. Ano ang ibig sabihin noon? Pink na eyeshadow, nail polish. Nagpa siya akong humingi ng payo kay Mama. Ngunit sila ni Itay abala sa paghahanda sa pagsalubong sa bagong sanggol. Humingi ako ng tulong kay Dean sa halip. Matalino siya at naisip ko may magagandang ideya siya. Nakita ko siya sa ilalim ng puno. Nakaupo si Dean na nakabaon ng mukha sa isang encyclopedia. Parang iniinis siya ng buong mundo. Paano ko makukuha ang kapatid mo na katulad ko? Huwag mo nang subukan. Tulala naman siya. Minsan GR ka lang. Ganon din. Hindi nakatulong ang pakikipag-usap kay Dean, panahon na para sa mga desperadong hakbang. Gemma, halatang may alam siyang sikreto para mapaibig ang sino man sa kanya. Kahit sino maliban sa kapatid ko, syempre. Humihingi ba sa akin ng payo si Theo Miller? Ang mundo ay opisyal na nagwakas. Tutulungan mo ba ako o nagsasayang lang ako ng oras? Okay, ngunit ito ay isang quid pro quo. Tulungan mo akong makasama ang iyong kapatid. May idea ako. Ano ang pakiramdam mo sa isang romantikong weekend sa kalikasan? Hindi ko nabanggit na magki-camping kami. Nagpakita si Gemma na mukhang pupunta siya sa isang relax na paglalakbay sa villa. Anong ginagawa niya dito? Niloloko mo ba ako? Magkaibigan kami ni Gemma na pinagsama sa Balakang. Kahit ano. Tara na bago dumilim. Isang camping trip? Baliw ka ba? Eve, iningatan ang aking dulo ng deal. Ngayon na ang iyong turn. Dumaan kami sa kagubatan at sinubukan kong sundin ang payo ni Gemmas. Gumalaw ako ng maganda, parang naglalakad ako sa runway. Okay ka lang ba? Oh, ayos lang ako. Habang siguradong nakuha mo ang atensyon niya. Nang maglaon sa tabi ng apoy sa kampo, sinubukan kong i-flip ang aking buhok. Ngunit natamaan si Sam sa mukha nito.
Ouch! Tio, anong nangyari sa'yo ngayon? Paumanhin. Samantala, sinusubukan ni Gemma na mapansin siya ni Logan. Gumawa ako ng mango smoothie kaninang umaga. Gusto mo ng isa pang recipe? Ikaw ay kaakit-akit? Pupunta ako upang makakuha ng ilang panggatong sa gabi. Si Gemma pala ay walang dalang tent o worm clove. Logan, pwede ko bang hiramin ang jacket mo? Jeez, bakit ka pa sumama sa amin kung wala kang alam sa camping? Hoy, wag kang tanga. Iyon ay bastos. Gemma, punta tayo sa tent ko. Ang init doon. Salamat sa pagtayo para sa akin. Hindi ko inaasahan iyon mula sa iyo. Hindi ko rin inaasahan. Ngunit batang babae, kailangang magkadikit. Pagkatapos ng camping trip, nagpatawag kami ni Gemma ng truce. Tinulungan niya akong pumili ng damit, nag-makeup at buhok. Sa sayaw ng tagsibol, nagniningning ako. Hindi nakilala sarili sa salamin. Inaya ako ni Sam na sumayaw. Nagtawanan kami at umiikot. Ito ay isang perpektong gabi. Pagkatapos noon, matagal na kaming magkasama. Wala nang damit para sa iyo. Pagkatapos napagtanto ko na kaya kong magbihis kung kinakailangan ng okasyon. Pero sa araw-araw, ayoko mawala sa sarili ko. Di nagtagal, sinimulan kong kanselahin ang karagdagang kasanayan para makasama si Sam. Samantala, si Logan nagsanay na parang isang lalaki. Iyon ay isang problema. Gawin! Gusto mo ba palampasin ang iyong pagkakataon dahil sa tanga? Umalis ka. Tama si Dean. Hindi tungkol sa pagiging tanga mo. Kailangan kong maghanda para sa susunod na karera. Sabay nating gawin. Ang pagsasanay kasama si Sam ay nakaramdam ng mahiwaga. Ikinagalit nito si Logan. Ngayon ay nawawala na ang kanyang kapatid na babae at ang kanyang matalik na kaibigan. Isang araw, sa wakas ay napikon siya. Sa tingin mo ba nahulog na talaga si Sam sa'yo? Ginawa niya lahat para sa akin. Hiniling ko kay Tim na i-distract ka sa pagsasanay. Ang kanyang mga salita ay tumusok sa puso ko. Si Sam ay nakatayo sa tabi ko, ngunit hindi man lang sinubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ngumisi lang siya. Para sa kanya, laro lang talaga. Pareho kayong balew. Pagdating ko sa school, medyo madilim na ang itsura ko kaya walang nangahas na kumustahin man lang ako. Siyempre, may isang tao na hindi nagpapigil sa kanya. Nabalitaan ko ang nangyari. Mag-usap tayo. Wala sa mood. Tapos makinig ka lang sa akin. I've been pinning for a guy who doesn't like me for way long. At alam mo kung ano ang natutunan ko. Hindi ka dapat maghanap ng approval ng iba. Kalimutan mo na siya at sumikat sa kompetisyon. Nanlamig ako. Hindi ko maiwasang mapangiti. Akala ko dati isa kang airhead. Ngunit talagang matalino ka. Hindi ka naman masama sa sarili mo. Pagkatapos ng klase, kinausap ko si Dean at humingi ng tawad sa kanya. Tama ka? Tulala si Sam. At tulala din ako. Hindi ko na dapat pinaghirapan para magustuhan niya ako. Sabihin mo ulit, tama ka. Musika pandinig. Sinusubukan kong humingi ng tawad. Nagbibiro ako. Gawin ano ang nagpapasaya sa iyo. Teo, nilalamig ka. Pagkatapos kong makipag-usap sa kanila, mas gumaan ang pakiramdam ko. Parang isang backpack na puno ng mga brick ang nahulog sa balikat ko. Nag-focus ulit ako sa practice. Hindi man lang kami nagkatinginan ni Logan. Wala sa bahay o sa track. Sa tingin ko kailangan nating dalawa ng pahinga. Dumating na rin sa wakas ang araw ng karera. Ang aking mga magulang, sina Dean at Gemma ay dumating upang manood ng log at kami ni Sam ay nasa track. Nagkaroon ng tensyon sa hangin at determinado akong manalo. Ang pipsqueak akala ko in love ako sa kanya. Ito ang biro ng siglo. Kinagat ko ang ngipin ko, nanunuot ang kanyang mga salita, pero pinilit kong simulan ng bike. Nagsimula ang karera, nangunguna ako. Ang hangin ay sumisipol sa aking tenga at puso ko'y kumukulog na parang makina. Nawala ang konsentrasyon ko. Nag-skip ang bisikleta ko at ako'y nahulog sa tagiliran. Sinamantala ni Logan ang pagkakataon at nanguna. Nagkaroon na siya ng pagkakataong manalo. Pero bigla siyang tumalikod at bumalik para sa akin. Anong ginagawa mo? Tinutulungan ka. Kami ang mga Miller. Kami ay isang pamilya. Hindi namin iniiwan ng isa't isa. Mamaya, mga talunan. Naabutan kami ni Sam at nanalo sa karera. Kami ni Logan ang huling nakarating sa finish line. Magkasama kami, tulad ng mga bata pa kami. Sorry sa lahat, Theo. Natakot ako na ikaw ang pumalit sa akin. Pero nasa tabi ko lang ang pwesto mo. Mga anak ko yan. Proud na proud ako sa kanila. Ipinagdiriwang ni Sam ang kanyang tagumpay. Nakuha niya ang karangalan na makilala ang National Motocross Champion. Gayunpaman, nagsulat si Dean ng isang liham sa aming idolo at sinabi sa kanya na ipinagkanulo ni Sam ang kanyang kaibigan upang manalo. Alam mo, hindi kampyon ang mauuna. Ang kampyon ay ang hindi nagtataksil sa koponan. Tumakbo si Sam at pinahiya ang sarili sa live TV. Ang kanyang tagumpay ay naging walang halaga sa lububay. Humingi ng tawad si Logan kay Gemma. Kami ng kapatid ko ay nakikipagkumpetensya rin sa isa't isa. Ngunit ngayon sa isang palakaibigan paraan. Nagtagal ako kay Dean. Nakakatawa siya. Minsang nasanay na siya sa biro niya. Nanganak na si Mama sa wakas. Sino ito? Lalaki o babae? Magkaroon ng ilang pasensya. Magiging masaya kahit papaano. Tutal 3 na ang champion ko ngayon. Mga bata, dalhan mo ako ng tubig. Nagpalitan kami ni Logan ng isang palihim na tingin at tumakbo sa isa't isa papunta sa water cooler. Tuwang-tuwa si tatay, nagsimula na naman siyang mag-push up. Bumalik sa normal ang buhay. Yung mga Miller ay magpapabaliw sa akin. Siya nga pala, sa tingin mo ba lalaki o babae? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba.